pwedeng magpahila sa atin para bumagsak. Una yung health natin, right? Pangalawa yung time. May tendency na malapit na yung exam, doon pa mag-arise lahat ng mga problems sa family, sa work, yung sa surroundings natin, right? So, maraming factors na maaaring hindi tayo pumasa. Pero mind you, yung pinagdaanan ko, masasabi ko, dahil nagdaan ako doon at nagawa kong pumasa, papasa din kayo. Yes. Sa training pa lang, ito yung sasabihin ko, napakalinit ni NCMF sa inyo ngayon. You are very much lucky. Why? Nung ako, it happens na currently taking up my master's degree in UP and at the same time, working student ako. So, since hindi pwedeng umabsence ng 24 hours, I had to resign sa work. Yes. I'm currently working that time sa UP as assistant librarian. So, since kailangan kong mamili kung ano ba kailangan, training or work, sabi ko, so kailangan kong i-give up yung work since hindi naman to permanent. So, nag-resign ako sa work sa UP para ma-complete yung 45 days na training. So, dahil yun nga, isa pa sa factors, ayokong nalalaman ng family ko na nag-aaral ako, ayokong malaman nila yung pressure na pinagdadaanan ko. Kasi yung mother ko, alam niyang bawal ako sa stress. Meron akong problem pagdating sa utak pag nasa-stress ako. Nag-nervous breakdown ako. So, kailangan kong i-keep sa mother ko na nagpa-training ako. Akala niya, pumapasok lang ako sa UP as UP student. So, kailangan kong maghanap na income pang everyday na pamasahe. So, nag-part-time tutorial teacher ako. Yes. Just to get yung income. Kasi di ba wala na akong work sa UP. So, part-time tutorial teacher ng gabi or pag walang klase ng Sunday. So, yung kukuha ko doon, yun yung ginagastos ko pamasahe. Then, it happens, nag-training kami June. So, alhamdulillah, nakatulong sa akin yung mga groupmates ko. Dahil that time, hindi pa ako nag-law school. So, wala akong idea sa procedure. Diba? Yung mga non-law students dito, ang hirap ng procedure. Ang pinaka-nahirapan ako, paano mag-draft ng pleadings, paano gumawa ng complaint, paano gumawa ng answer. Luckily, sa kagrupo ko, mayroong juris doctor na dalawa. So, ginawa namin, kahit nagtapos na yung training, nagkaroon kami ng group study while waiting doon sa pre-bar review. So, ako, dahil medyo nagigets ko yung subject na succession, binabig ako yung lecturer namin sa succession sa grupo. Yung Juris Doctor degree naman, sila yung nagtiteach sa amin paano yung way ng answer, di ba yung alak? Yes, yung answer, law, application of the law, then conclusion. Sila yung nagturo sa amin yan. Meron din kami kagrupo ng alin. So siya ngayon yung nagtuturo sa amin ng jurisprudence. So yung isang Juris Doctor, yung persons. Paano i-appreciate yung provisions. So, ginawa namin yun for 2 months. Yes, 2 months. June, nag-graduate kami ng July. So, August, September, nag-group study kami sa UP. Mga 2 hours, maximum of 2 hours lang per session yung ginagawa namin. To cut it short, yun na nga, dumating na sa paano ba ma-memorize yung Presidential Decree 1083. Dahil hindi lahat ay full-time na support ng parents. Sabi ko nga, may part-time job ako, di ba? So, nag-come up ako sa idea na dapat everyday may ma-memorize akong provision. So, di ba, sa PD 1083, we have 190 sections. So, in-assure ko sa sarili ko na everyday, meron akong ma-memorize from 1 to 2 provisions. Yes. So, ngayon, day 1, Article 1 and Article 2 yung i-memorize ko. As in, i-memorize ko yan verbatimly. The next day, Article 3 and Article 4. Nung dumating na ako sa 30 provisions, di ba mahirap na yun? Ang ginagawa ko kasi, dapat i-assure, paano kong i-assure na yung past provisions hindi ko makalimutan. So, nung naging 30 na yung provisions na na-memorize ko, gumawa na ako ng number, yung binubunot-bunot. So, bago ako mag-Article 31 and 32, yung 1 to 30 muna, binubunot-bunot ko yan. So,
number 3. Ano ba yung number 3? Conflict of provisions. So, at least 5 na provisions yung binubunot ko bago ko mag-proceed sa next step. Okay? So, nakuha ko. Article 7. Ito pala yun, definition of terms. Kaya kung mapapansin nyo, hanggang ngayon, remember ko pa yung mga provisions because of the tactics. Dahil kung gagawin nyo na, malapit na, January yung exam, October na ako mag-memorize. Mind you, hindi nyo mamememorize yung verbatimly. Okay? So, nung binubunot-bunot ko na siya, hanggang sa na-addict na lang ako, pag sumasakay ng sasakyan, mag-work, nakita ko yung plate number ng sasakyan. Sabi ko, okay, 12 simultaneous then. Oo. Nakita ko yung 8. Ito legal capacity. 9. Restrictions on capacity to act. So, naging plain na lang siya sa akin. Diba? Dahil hindi naman pwedeng mabuhay tayo ng magbabar lang yung purpose natin sa life. May family tayo na kailangan harapin. May work tayo na kailangan gawin. To cut it short, yun na, sabi ng IIS family namin. Si Mama, doon ako napo-pressure kay Mama. Ito si Jaira, pambato ng IIS. Sa loob-loob ko, hindi pambato na literal na bato dahil wala akong alam. Ganun lagi yung mindset ko, wala akong alam. Dahil nung nagte-training pa kami, hindi available yung mga presentation na yan. So kung ano lang yung manote mo, ano lang yung mabasa mo sa books, yun lang yung aaralin mo. So sariling sikap talaga. Way back 2015. So nung January, ayun na, yung family ko, business, sila yung field nila, hindi sa academy yung family ko, more on business sila. So, di ba December, usually yung mga business na yan, dumadami yung pera nila. So, nag-vacation sila lahat sa province. Ako lang naiwan sa Manila. So, imagine yung business nila, ako rin yung magpapatakbo nun. Iba yung pressure. So, sabi ko, paano ko gagawin yan? Tapos that time, hindi ko purpose na mag-take ng Sharia bar. Second option ko lang yun. Dahil dapat, mag-defense na ako noon 46. Ang target ko, by 2060 dapat, meron akong master's degree sa UP. Na-pressure ako sa mga kasama ko na gumraduate na, ako na lang yung naiwan. So, 2 weeks before yung final defense ko, nag-clean ako sa email. Sabi ko, dapat after defense, ang makikita ko nila sa emails yung comments ng mga panel members. Ayun na nga, nasira yung laptop ko. Na-erase lahat. Na-erase lahat ng files. So, panibagong analysis, So, yung hindi ko, nung unang nasira, chill sila ko, hindi, maayos yan ng IT, maayos yan. Pagdating ng ate ko, ay sira daw yung hard drive mismo ng laptop mo. So, walang na-retrieve na isang file. That time, sabi ko, nagpuprint ako ng isda noon. Yung tears ko talagang tuloy-tuloy siya. Hindi ako makasalita, hindi ko masabi sa family ko na sira yung laptop, hindi ako makagraduate. Kasi yung mama ko, pag sabihin ko yun, in-stress mo kasi sarili mo gumraduate ka na nga, kuha ka pa ng kurso. Pag sabihin ko naman sa mga kapatid ko, ba't ba ang tagal-tagal mo sa UP? Hindi mo pa yan matapos. Bakit si ganito graduate na sa master's na sa MSU or sa ibang school? So, hindi ko ma-explain na yung UP kasi masisipag magbasa yung mga professor Hindi mo magawang mag-copy-paste dun sa thesis mo. Diba? Yung sasabihin mo, ay wala po ma'am reference materials, hindi yan uubra sa kanila. Dahil mas alam nila yung topics mo. So, to cut it short, sabi ko, gagraduate na ng master's yung mga kasama ko. Tapos yung iba magiging Sharia counselors. So, anong magiging tatak ko sa 2016? So, dapat mag-exam ako. So, 2 weeks na lang before exam. So, doon pa lang ako nag-decide na kailangan kong mag-exam na Sharia bar para hindi maiwan ng mga kaklase ko. So, imagine kung hindi ko ginawa yung group study, kung hindi ako nag-memorize ng provision noon, 2 weeks pa lang ako nag-decide na mag-exam talaga. Although nag-file na ako actually nung file. Pero, yun nga, second option ko na lang yun. Pag hindi ako gumraduate, that's the time na mag-exam ako. Okay? So, 2 weeks, meron pa akong business na inatupag. Yung mga friends ko, yung 9 kami na nag-take ng exams. Latin honors lahat yun. Out of 9, 2 lang yung pumasa. Top 1 at saka top 5. Yes.
Yung top 5 namin, siya yung pinakamatalino sa amin. Kasi siya yung sasabihin mo pa lang yung problem, sasabihin niya ng libro yung reference mo. Ginawan din niya kami na reviewers. Ganun siya katalino. And hindi namin in-expect na siya yung magiging top 5. So, maraming factors. Doon yun na nga, dahil, di ba, short lang yung preparation ko. Pagbalik ng parents ko sa Manila, sabi ko, magtitig ako ng Sharia board. Sabi nila, ha, paano ka mag-exam? Hindi ka naman nag-review, hindi ka... Sabi ko, basta magtitig ako, naka-5 na ako. So, yun na nga, nagkalagnat ako dahil hindi kinaya yung pressure. A week before exam, nagkalagnat ako. Pero tinuloy ko pa rin yung first Sunday na Sharia board. Noong morning, kaya ko pa yung provision kasi persons yun. Kaya-kaya pa yan. Memorize ko yung persons, yung application. Si mama pa lang yung pinakinggan ko. Pero noong afternoon, subhanallah, yung jurisprudence. Tingnan natin kung ano yung questions ng 2016 ng jurisprudence. May tanong doon na, a Sharia value causes and sees it with it explain. So, paano yun? Doon ako sabi ko, subhanallah, anong gagawin ko dito? So, right after nung first Sunday, umuwi kami ng mga friends ko pa Quezon City. Nakabus kami. Wala, nagdi-discuss sila. Yung sagot dito, ito yon. Sinabi ni Professor ganito. Sabi ko, patay na. Iba yung sagot ko. Tapos, nung dinagto, oo nga, diniscuss yan ni Sir ganito. Nung nasa MSU tayo, sabi ko, patay na, Sir. So, ibig sabihin, legit yung sagot nila. Mali yung akin. Di na ako nagsalita. Right after nung date night na yon, nagising ako ng Monday, nasa UST na ako, na hospital ako. Oh. Yes. Muntik na ako mamatay. Namaga yung, dahil sa stress. Hindi ko kinayanan yung stress at yung pressure. So, muntik na ako mamatay nun. Namaga yung parang ugat sa utak ko. Yes. Muntik na akong mamatay. Muntik na siyang pumutok kung hindi daw ako nadalagan agad. So, nalaman ng parents ko na mag-breakfast na kinabukasan na hindi na ako parang natutulog lang, hindi ako nag-respond. So, dinala ako sa hospital. Pagdating ko doon, kinailangan pang i-reformat yung utak ko. Parang computer na, stimulation ng brain. Ito, sa mga neurologists ito. So, 30 minutes akong sinasala sa machine para ma-stimulate yung brains ko. 4-10 session yon. So, no Wednesday na, Monday, Tuesday, Wednesday, outpatient ako that time. So, no Wednesday na, yung mother ko, nakita niya hindi pa ako ganun fully recovered. Umiyak talaga siya sa akin. Tama na. Di mo naman kailangan magsikap, babae ka. Kung ayaw mo naman mag-asawa para may mag-sustain sa'yo, nandito naman yung mga kapatid mo kasi youngest ako eh. So, kaya ka namin i-provide kahit ayaw mong mag-work. Mas mahalaga sa amin na makita namin buhay ka kaysa makuha mo lahat tapos mamamatay ka rin. So, umiyak talaga yung mother ko that time. So, sabi ko, kailangan kong tapusin yung 2 Sundays. Matigas talaga yung ulo ko. Kailangan kong tapusin yung 2 Sundays. Kasi yung mga kaibigan ko, sabi nila, binisita nila ako that time. No? Thursday na-discharge ako. Tapos, Monday naman yung next na session ko. Sabi ng neurologist ko, papayagan lang kitang mag-exam kung hindi ka mag-aaral, matutulog ka ng 8 hours at wala kang iisipin. Kasi that time, nung na-discharge ako, naiyak na ako. Nung na-discharge ako, subhanallah, hindi ko makita yung mga lines na yan, yung books, hindi ako makapagbasa dahil 2 lines yung basa ko. Bawal ako na may ilaw, bawal ako ng maingay. So yung buhay ko parang madilim, tapos tahimik. Ganun yung journey ko. So yun nga, sabi ng mga best friends ko, pumunta sila sa mother ko, hayaan nyo lang pong mag-take si John. Ang promise po namin, pag nag-exam siya at inatake siya ng sakit niya, lahat po kami lalabas para dalhin siya sa hospital. Allah. So, nag-imagine yung mga friends ko kung paano nila ko parang pinush na tapusin mo to. So, doon nakakambati yung mother ko eh. Ako yung anak na never pinayagan matulog sa labas. Yes. Prior dun sa sakit ko, never ako nakatulog sa labas. Except nung nag-strat plan kami sa UP with Morales. So that time, hinayaan ako ng mama ko mag-check-in for the first time sa hotel na malapit sa Supreme Court. Kasi sabi ng neurologist ko, dapat makompleto na yung 8 hours. So yan, natulog ako, kinabukasan, papasok ako, sabi ko, bahala na. Imagine, Wednesday, Thursday, wala akong binasa hanggang Sunday yun.
Yes, so dua na lang. Lahat sila nagdudua. Yung mama ko, nung aalis ako, umiyak siya. Sabi niya, pumasa ka o hindi, wag mong isipin yun. Okay sa amin. Basta, papayagan ka lang namin mag-exam para tapusin yung gusto mong mangyari. Kasi in-explain na sa kanila ng neuro na bawal akong ma-stress ulit dahil pwede kong ikamatay. Then, yes, nung second Sunday, di ba, kompleto na yung tulog ko, o relax ako. Subhanallah. Siguro nakuha yun sa dua ng mother, yung mga hostel ko, yung mga friends ko. So, nung second Sunday, hindi ko maintindihan yung kamay ko. Bigla siyang nagsusulat ng hindi ko alam yung sinasagot ko doon. Dire-diretso siyang ganon. So, right after the second Sunday, wala, kinalimutan ko na yung Sharia bar. Kasi sabi ko, hindi, imposible yan mangyari. Imposible akong pumasa. That time yung venue doon siya sa Supreme Court sa may, covered court. So, marami kami sa isang venue, as in, ang dami namin. Kasabay ko pa yung dalawang professor ko. Lumabas ngayon yung result, tumawag sa akin si Prof. Lokman. Sabi niya, Jo, congrats. Kasi si Prof, kung kuya yung tawag ko sa kanya, classmate kami sa UP. Jo, congrats, sabi niya. Pumasa ka. Sabi ko, ha? Talaga ba? Oo, 76 lang yung pumasa out of 500 plus. Sabi ko, ha? Sabi niya, oo, pumasa ka. Sabi ko, imposible. Kasi i-imagine ko nung bago bago mag-end yung second Sunday, ako yung pinakahuli dun sa room. Sabi ko, paano ko pumasa sa 76? Ang dami-dami namin doon. Imposible yun. Tapos sinabi pa niya, top 1 ka. Doon ako hindi naniniwala. Imposible yun. So hindi ko na sinabi sa family ko. Yun, that time na on travel kami. So hindi na ako naniwala. Nung morning yun, that time parang 10, sinabi. So hindi pa nilalabas sa internet. Then may tumawag na naman sa akin ng 1 p.m. Yung isa kong kaklase sa training. Sabi niya, umiiyak siya. Jo, sabi niya, you're a good girl, pumasa ka. Sabi niya gano'n. Ako hindi ako pumasa, pero pumasa ka, masaya ko. Sabi ko, ha? Parang imposible. Top 1 ka, hindi naman ako naniwala noon. Noong 12 midnight, natutulog ako. Hindi ako makatulog, pero yung best friend ko kasi na yun, sabay kaming matulog, kumain. Talagang nag-take siya ng Sharia bar dahil sabay daw kami. So nag-Manila siya, tumira pa siya sa amin. Nung Isha na yun, napansin ko sa kanya, malungkot siya. Sabi ko, ba't kaya itong malungkot? So, that time pala, alam na niya yung result. Hindi lang niya sinabi sa akin. Ako naman, alam kong may lumabas na result, pero hindi ako naniniwala pumasa ako. Hindi ako na-check ng internet. Ganun ka unconfident yung sarili ko. So, sabi nung friend ko, nung Aisha, nakakain na kami. Sabi ko, kain tayo. Sabi niya, mauna ka na. So, umiiyak siya dun sa dulo. Sabi ko, baka may problem ito or baka talagang lumabas na. So, imagine, kunwari, natutulog kami, inabot kami ng 12 midnight, magkatabi kami. Hindi siya nagsasalita, hindi ako nagsasalita. Alam na niya yung result, alam ko na yung result, pero hindi ako naniniwala pumasa ako at nagtapuan. Tumawag na yun yung brother ko. Kasi daw, yung kasamahan niya, police siya, tapos yung kasamahan daw niya na police, yung pinsan, parang pinatingin yung result ng Sharia kay nag-take daw. Tinanong daw yung brother ko, paano mo si Jakaira Gatnan? So sabi ng brother ko, kapatid ko, why? Sabi na siya yung top 1. So doon pa sila nag-search. Tumawag yung brother ko sa mama ko, yung mga kapatid ko. So yun, tuwang-tuwa sila na top 1 daw ako. Pero ako, natutulog ako, pero hindi ako tulog that time. Dinig ko sila, umiiyak ako. Kasi na-realize ko, kaya pala umiiyak yung kaibigan ko dahil hindi siya pumasa. So, from Batangas, nag-travel kami pa Manila. Doon ko palang tinignan yung result sa website na nakapost na. Talagang pumasa ako at nag-top 1. So, nung pumasa ako, never akong nag-smile. Why? Dahil iniisip ko, ano ba yung sinagot ko na hindi ko na-share sa mga best friends ko? Yun yung kinaiiyak ko talaga. Ayokong yung journey ko sa Sharia bar, maging kapalit, ay iiwan ako ng mga friends ko. So, mas mahalaga yun sa akin. So, sabi ko, hindi ko sila kayang i-comfort. So, what I need to do, ipakita ko sa kanila na hindi ako happy na naging top 1 at sila ay bumagsak. So, yes. So, nawala ng pag-asa yung iba kong friends. Hanggang sa, yun nga yung pinaka-best friend ko. Ang sabi, sa loob-loob ko, hindi ko to sinabi sa kanya. Sa loob-loob ko, hindi ako mag-roll signing hanggang hindi ka pumasa.
Kaya, I keep on encouraging her na mag-take ng Sharia bar paulit-ulit. Noong third time na itong 2022, pagod na siya. Sabi niya, ayoko nang umiyak, Bal. Pagod na akong umiyak. Ayoko nang magbigay ng parang lose hope doon sa mga magulang ko. So, sabi ko na lang sa kanya, this is the last time favor that tingin ko sa'yo. Kasi iniisip ko, pag hindi pa siya pumasa ng 2020, mag-roll sign na ako. So, yun yung kasunduan namin. Sabi ko, sige, mag-file ka ako ng petition. Tapos, pag hindi ka pumasa ng 2020, hindi na kita pipilitin mag-exam. Promise. So, dumating sa akin yung petition na kasi di ba sa amin pinabasa yung petition bago sa Supreme Court. Wala pa siyang picture. Sabi ko, nakakainis ka, mag-picture ka, ako na lang dito. Last day na yun siya nag-file. Alhamdulillah, pumasa siya ng 2022 Sharia bar. At nalaman lang niya na hindi ako nag-roll signing nung time na roll signing na. Yes. Ako yung ginawa niyang parent. Tapos, doon ko na lang din sinabi sa kanya na this is the time na mag-roll signing ako. So, yun yung journey ko sa Taiwan. Hindi siya dahil matalino ako kung hindi nakuha na yung group work, siguro yung maraming factors. So, hindi pa, so kung makikita nyo, hindi yung lahat ng top notchers ay super talino. Hindi lahat. Hindi lahat ng top notchers ay super talino. Meron senior si Zoom. Sino gumawa nito? Azim Kasirut. Joy of your wisdom's night, your master of succession shines so bright. Inherit us labyrinth and lost in ways, yet you navigate it with effortless grace. With youth as your crop, you stand tall and strong, and an expert whose knowledge sings like a song. Islamic fields, settlement, and its partition, you conquer them all without hesitation. Mashallah. Through acronyms like HUMAG and HUMOGs, your unrevealed complicities, breaking through marks, your passion, a flame that fuels your desire. To share your expertise and minds apart. Pwede ko bang hingin to? Sure. A lecturer, teacher, mentor, and guide, you illuminate minds that journey beside. Your innate ingenuity, a precious gift in unraveling the intricate, providing a lift. Now, the time has come to spread your wings wide to reach a wider audience, far and wide. With YouTube, alam ko na kung sino to. With YouTube as your stage and a book in hand, you'll impart your knowledge across the land. Alam ko na kung saan to galing, kay Sir Mansour. Johaira, your clarity is divine, a beacon of knowledge, a treasure to find. Through your teachings, the rightful heir shall see their shares, their heritage preserved. So, i-continue ko lang. Ano yung naging unang naisip ko nung nalaman kong top 1 ako? So, talagang naisip ko, kasi I always pray to Allah. Sabi ko, Ya Allah, kahit babae ako, gawin mo kong instrument ay palaganap yung Sharia. Yun talaga yung prayer ko lagi. Kasi napunta ko sa MSU, di ba sabi ko nga, I grew up here in Manila. So, hindi ko masyadong alam yung mga cultures ng Islam, gano'n. So, nung pumunta ako sa MSU, na-appreciate, parang na-addict ako sa pag-attend ng seminar ba. So, sabi ko, ang dami ko pa palang hindi nagawang good deeds para makapasok sa paradise. So, yun yung lagi kong naging prayer. Ya Allah, give me as a tool, made me as a tool para mapalaganap yung Sharia. So, nung naging top 1 ako, naisip ko, yung Allah may purpose siya. Kaya hindi niya ako ginawang pastor kung hindi top 1. So, meron siyang purpose. So, siguro, yung purpose, kaya ako napunta sa NCMF, yun nga, maging lecturers ninyo. Tapos, ang naisip ko talaga, maging lecturer na not only providing knowledge, but to ensure na makaka-catch up yung mga students. Kasi, I was like you before. Ako yung type of student na mahiyain. Hindi ako magtatanong kung meron. Hindi ako maintindihan. Hindi ako magtatanong sa teacher. Doon ako sa classroom.
Mayayain talaga ako before. To the extent na pag may tatanong ako na sa OUR or kila yung mga staff ng IIS, sasabihin ko pa sa friends ko na, Janisa, pakisabi nga yung pakitanong nga kung anong process nito. Paano ba yung in progress pagdating sa thesis? Ganun yung mga tanong ko. Hindi ko kaya itanong directly. So, siguro, inshallah, sa batch na ito, hindi lang isang Juhaira yung ma-produce, kung hindi more than 5 na Juhaira. Na mag-inspire sa mga trainees, mag-inspire sa mga Sharia counselors, at mag-share din ng journey nila. Yes, inshallah. So, thank you for listening. I appreciate. Natuto ako pag nagkakaroon ka ng discussion kasi alam ko naman lahat tayo professionals at hindi lahat ng professionals ay willing na learn yung knowledge sa isang tao na medyo bata sa kanila. Sometimes, naging impressed na dyan yung intimidation. Diba? So, I'm very much thankful. Nakita ko yung respect sa inyo. So, maraming salamat and that concludes my discussion. Picture lang po tayo, ma'am. Class picture. Napaka-inspiring nung... Okay.